Magandang araw mga kaibigan. Welcome back dito sa ating channel. And for today's video ay magkakabit naman ako ng welcome light para dito sa Navara. Usually po yung mga welcome light para sa mga bagong sasakyan ay naka-incorporate o naka-connect doon sa daytime running lights at saka doon sa tail lights niya. So every time na mag-unlock yung owner ng sasakyan ay mag-illuminate yung mga ilaw na yon para mag-guide siya, especially kung madilim yung kanyang pinagparkingan. So para dito naman po sa Navara ay hindi ko i-connect yan sa DRL na aking ikinabit. Instead, bumili po ako ng bagong LED. So ito po ay nabili ko lang online at ilalagay ko yung link nito sa description box. Nagustuhan ko po itong ilaw na to kasi hindi siya ganun kaliwanag. Ayoko po kasi na sobrang liwanag yung magiging ilaw niya. Ang gusto ko magkaroon lang siya ng yung tamang ilaw lang para lang makita ko siya sa gabi. So pagka ikinabit ko po ito, ay dito ko siya ilalagay. Bali maglalagay po ako ng isang LED dito sa driver side. Bali dito ko ilalagay yan sa ilalim ng stepboard. At isa pa uling LED dito naman sa rear door. So again, dito yan sa ilalim ng stepboard. So pagka nag-wiring po ako nito, itatap ko lang ito sa wiring ng map light. Kasi nga yung map light na yan ay nag-illuminate yan once na nagpindot tayo ng unlock dito sa ating key fob. So mamaya, hahanapin ko na lang yung mga wirings niyan dito. Tapos maglalagay na lang ako ng fuse holder at lalagyan ko ito ng 5 amperes na fuse. Tapos yung wire niyan ay papadaanin ko na lang dito sa step seal hanggang makarating ako dito sa likod kung saan nahandun yung rubber grommet. Palalabasin ko na lang yun doon para ma-wiringan ko yung mga ilaw dito sa ilalim ng stepboard. Hindi pa rin po ako nakabili ng mga insulation, yung mga ganito. Kasi hindi pa siya available sa mga auto supply. Kaya po mamaya pagka nagwa-wiring na po ako dyan, ang gagawin ko na lang dito sa wire, pagdating ko dun sa ilalim, ay babalutin ko na lang ng electrical tape. In that way, ay magiging protected din po siya at hindi siya exposed dun sa ilalim. Itong mga LED strips na ito ay may adhesive yan dito sa likod. Pero still, lalagyan ko yan ng mga super glue. Kasi nga, yung adhesive nito hindi naman ganun kadikit yan eh. Lalagyan ko lang siya ng super glue para mas kapit siya at hindi basta-basta matatanggal. Any kind of glue na meron kayo, pwede nyong gamitin. So tara, kakabit ko na to. So itong wiring harness na to, yan yung para sa map lamp. Meron siyang tatlong wire. May black, brown at saka light green ata ito. So check ko yan, malamang yung black para sa ground. Tapos check ko na lang yung light green na ito at saka itong brown. Okay. Positive itong light green, kaya lang itong brown parang negative siya. Check ko siya nang nakasara yung pinto, tignan ko baka mababago. Again, positive itong light green. Yung black, negative. Yung brown, okay, yung brown naging positive. So dalawa yung positive niya. Check ko itong isa pag binuksan ko yung pinto. So remain siya ng positive. Ito namang brown. Okay, positive siya. Buksan ko yung pinto. Nag-fade. Nagiging negative. So ibig sabihin, itong brown ay nag-switch sa negative every time na bubuksan yung pinto.
So magiging wiring ko ngayon, yung positive ng LED na ilalagay ko ay ilalagay ko rito sa light green. Tapos yung negative niya ay ilalagay ko naman dito sa brown. At lalagyan ko rin yan ng fuse holder na lalagyan ko ng 5 amperes na fuse. Kaya lang ang available ko lang ngayon ay 10 amps. So ito na lang muna yung ilalagay ko. Pagka nakabili na ako sa auto supply, tsaka ko papalitan ng 5 amperes na fuse. Dalawang fuse ang ilalagay ko dyan. So lalagyan ko ng fuse itong light green dahil siya yung positive. At the same time, itong brown ay lalagyan ko rin ng isa pang fuse. Kasi nga, pagka nakasara ang pinto, nagiging positive ito. Para safe lang yung mga wirings natin. Parehas ko nang lalagyan ng fuse. Pinasok ko na itong positive at negative wire dito sa rubber grommet, at yung mga wire na yan ang gagamitin ko para dito sa mga ilaw na nandito sa left side o sa driver side. Ngayon, maglalagay uli ako ng panibagong positive at negative na itatap ko lang din dito at ipapasok ko doon sa kabilang rubber grommet. So itong wire na to ang gagamitin ko naman para doon sa mga LED na nandun sa right side na step board. Tapos ko nang gawin yung mga wiring, ganun din ay balik ko na lahat ng panel na tinanggal ko rito, pati yung upuan sa likod. So ang gagawin ko na lang ngayon ay lalagyan ko na ito ng fuse. Tapos babalik ko na itong cover sa A-pillar and then mag-testing na tayo. So testing tayo sa gabi. Pagka nag-unlock ako,
May ilaw siya. Hindi ganun kalakas yung nilagay kong ilaw kasi nga ayaw ko ng sobrang liwanag eh. Gusto ko may liwanag lang ako makikita, na lalo na pagka sobrang dilim yung pinagparkingan ko, madali ko siya makikita. Yun, after a few seconds nawawala. So kung bubuksan naman natin yung pinto, iilaw din yan. Yan oh. So kung isara natin a few seconds, automatic mamatay yung ilaw niya. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. Kasi yung ginawa kong upgrade para sa Navara ay actually hindi lang yung pampaganda, kundi very useful din. So yung susunod na gagawin ko po ay papalitan ko na yung DRL na nakakabit dito sa Navara. Kasi nga luma na yon, so bumili na po ako ng bagong LED strip na gagawin kong DRL. Actually napakita ko na po ito nung mga nakaraang video ko. Kaya lang may isa kasing subscriber na nagtanong sa akin. Nagtatanong siya kung pwede raw bang mag-dim yung mga ganitong klaseng LED. So ang sabi ko sa kanya, pwede naman, kaya lang magkakaroon ng mga series of wirings na gagawin. So ang idea kasi niya doon ay, di ba yung mga bagong sasakyan ngayon na naka DRL na talaga nung lumabas sa kasa, pagka nagbukas kayo ng headlight, nagdi-dim yung mga DRL niya. So dahil doon sa comment niya, nagkaroon ngayon ako ng idea, bakit hindi ko gawin dito sa Navara? Para at least pag kinabit ko tong mga DRL light na ito, medyo updated sa technology. Naisip ko rin na sabayan niya ng amber light. So i-incorporate ko itong dalawang ilaw na ito. Abangan niyo po yung video na ito dahil yung wiring na gagawin ko rito medyo advanced ng konti. So again, kung gusto niyo po yung mga ganitong klaseng content, para po dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe lang po kayo. Tapos click niyo yung notification bell para lagi kayong updated every time na maglalabas ako ng bagong video. So again, mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.